always good. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, oh God. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is so good to us and we cannot complain in the goodness of the Lord. Even we are not worthy, mga kapatid. Even if marami tayong mga pagkakasala, kahit na hindi tayo worthy sa pagmamahal ng Panginoon, God is still good to us, mga kapatid. And we cannot complain in the goodness of the Lord. Hallelujah. And the reason that we are here right now, the reason that tayo ay nabubuhay ay para patuloy na magpuri sa ating Panginoon, patuloy na sambahin siya, hallelujah, through His words, hallelujah. Let's always remember that God is always good to us, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At sa umagang ito, mga kapatid, we are so blessed, hallelujah, sa ating preacher for today. Kung mapapansin po natin ay wala po ang ating butihing pastor because siya po ay nasa Malaysia, mga kapatid, dahil po sa conference. Meron po silang conference na attendan, mga kapatid. But we are blessed, of course, dahil ang magpipreach po ngayon ay ang kanyang kapartner, mga kapatid, ang kanyang ministry partner, mga kapatid. And we are blessed that we have, of course, our Minister Franz Pablo dito sa simbahan, mga kapatid, na ginagamit at patuloy na gagamitin pa ng ating Panginoon to preach the word of the Lord. Let's all say, God bless Minister Franz. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Those who believe that God is good. Amen. Hallelujah. Even though we go through the floods, through waters, through fire, mga kapatid, God is still good. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, you are good. Indeed, you are faithful, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Lord, we cannot complain. Yes, Lord. Truly, you are here in the midst of your people. Amen. Come on, church. Break that silence. Break that, hallelujah, in worshiping that God is good. He is still good. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus. Wala, mga kapatid, na sino man ang makakapag-pasinungaling, mga kapatid, na ang Panginoon ay napakabuti sa ating mga buhay. Sabi ng awit, mga kapatid, we went through good days and we went through bad days. Amen. Maraming pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, that we feel alone. We feel that no one can, and we also cannot bear things in ourselves, mga kapatid. But when God shows up, mga kapatid, when we know that God is there beside you, even there's no one, mga kapatid, but God's presence, mga kapatid, is enough. And when we acknowledge that God is good into our lives, mga kapatid, no one can shut everything, mga kapatid, sa mga bagay na alam natin at katotohanan alam natin na napakabuti ng Diyos sa bawat pagkakataon ng ating mga buhay, mga kapatid. Bagamat ito'y nasa awit, mga kapatid, bagamat ito ay nilalahad, mga kapatid, ng isang awit, but we know deep in our hearts, everything in that words, in that lyrics, mga kapatid, is true, mga kapatid, kapag ang pinatutukoyan ay ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Bakit hindi natin sapurihin ang ating buong puso? Huwag mong hayaan ang katahimikan ng iba ang manguna sa buhay mo. Bakit
Bakit hindi ang ingay sa puso mo na nagsasabing ang Diyos ay mabuti, na nagsasabing ang Diyos ay tapat? Hallelujah! Upang sa iyong malayang purihin, iyong malayang sambahin. Yes, Lord! You are good in my life. Yes, Lord! You are true and you are there. Your presence is enough. Yes, Lord! Hallelujah! Glory to Jesus. We give you all the glory, Lord. We give you all the honor, Jesus. Hallelujah! Yes, that's it. Come on. Yes, unlock. Hallelujah! The blessing by giving honor to the one true living God that is true and faithful and good to you. Even in your bad days, even in your good days, the Lord is good. Hallelujah! Oh, I really love the presence of the Lord, mga kapatid. Every time, mga kapatid, that we utter the name Jesus, we are so overwhelmed, mga kapatid. Hindi ko maipaliwanag sa puso ko, mga kapatid, ang pasasalamat sa Panginoon. Amen. Sa lahat ng nararanasan natin sa mga oras na ito, mga kapatid, panatilihin natin ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Glory to your name, Jesus! And without further ado, mga kapatid, let me once again ask of you, mga kapatid, na tayo pong lahat ay tatayo. Samahan niyo po ako sa pagbuklat ng ating mga Bible. Amen. Let me share you the Word of God that is given us this very morning, mga kapatid. Amen. Acts chapter 16. Praise the Lord. The story of Paul and Silas. 22 to 34. Praise the Lord. Thank you, Jesus. This is about the story of Paul and Silas when they been in prison, mga kapatid. Amen. Ang sabi po, please bear with me, mga kapatid. Sabi po, and the multitude rose up, amen, together against them, which is Paul and Silas. And the magistrate rent off their clothes and commanded to beat them. Yan. Sinasaktan pa sila, mga kapatid. Di ba bawal yun? Pero sa panahon ng mga Roman, mga kapatid, hindi. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Aba, may nakikita pa palang konting compassion. Dapat dandun lang daw sila. Dapat di sila mga kalabas, dun lang. Who having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. Bartolina, mga kapatid, naka-lock up sila. Hindi lang sa kulungan. Sa kulungan, di ba nakikita pa natin yung mga tao? Sila nasa innermost part ng prison, mga kapatid. Amen? And verse 25, and at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately, all the doors were opened, and everyone's band were loose.
Grabe mga kapatid. Di ba? Ang hirap tumakbo kapag naglilindol na. Pero biglang na-lose mga kapatid yung kanilang mga pagkaka-adena mga kapatid. Amen? Verse 27, and the keeper of the prison awakened out of his sleep, and seeing the prison doors opened, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners have been fled. Siyempre, lagot siya. Katakas eh. Yung mga bantay niya, paano ba naman tulog? Lahat ng tulog magsabing amen. Huli. Pero di kulong. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So, let's focus mga kapatid. Sabi ng verse 28, but Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Pero yun mga kapatid, kung ikaw, may malaki kang kasalanan, nasa kulungan ka, tapos nakalagan ka, bumukas lahat ng pintuan ng kulungan. Lalabas ka ba? Hindi. Siyempre, tatakas ako. Pero ang sabi ni Paul, hindi lang si Paul at si Silas, sabi niya, we are all here. Diba? Lahat, mga kapatid. Kung ilan man yun, mga kapatid na nakakulong doon. And 29, then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. 30, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord. Amen? Ang sabi mga kapatid, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Amen? Pati ang buong tahanan mo ay masisave. Verse 32, and they spake unto him the word of the Lord, and to all they were in his house. And he took them the same hour of that night. Hindi lumipas, hindi pa kinabukasan, hindi sumunod na araw, nung mismo mga oras na yon mga kapatid, hallelujah, and washed their stripe and was baptized. Amen. And he and all his straightways. Last verse, and when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all his house. Amen. Tayong lahat ay mo ko mga kapatid. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Paul and Silas na ngayon ituturo mo sa amin. Bubuksan mo ang aming mga pangunawa, Panginoon. Inahangad namin ang iyong anointing, O God. Hallelujah, nalulukob sa bawat isa sa amin. Gumawa ka, Panginoon, mightily, like you were shaken this place. Hallelujah, katulad ng ginawa mo kay Paul and Silas, Panginoon, at patuloy na ikaw ay gagawa sa aming mga buhay. Speak with conviction within our hearts, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon. Hallelujah, humawak sa aming mga buhay. Ikaw ang aming sinasamba, pinupuri, dinadakila sa mga oras na ito because you have given us a strong connection that no one, hallelujah, can take away from us, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, itinataas ka namin, Panginoon, sa kalagitnaan ng bawat isa. Salamat sa iyong kabutihan. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Let me share with you in the book of Acts 16, mga kapatid, with the title, The Unbreakable Connection. You may be seated, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Amen. Sino rito yung may mga cellphones? Mami na kayo. Yun na itago. Kadalasan nakalagay dyan. Anong sabi ng media dyan? Please, disconnect with the Wi-Fi. Sino nakakonect ngayon sa Wi-Fi natin? Umamin ulit kayo. Last day nyo na kasi papalitan na yung password. Praise the Lord. Diba? Sino rito yung naiinis kapag walang connection
sa Wi-Fi. Yung hindi nakakapag-Facebook. Bata lang ba na naglalaro ng Roblox tsaka Minecraft? Ha? Sino yung nagwawala? Ay, nagtatrabaho din. Pagka nawawala ng connection, ang hirap talaga naman kasi. We live in a world, in a day where connection, Wi-Fi, mga kapatid, signal is important. Hindi natin yan maialis. Huwag niyo na kayong tumanggi. Kasi totoo naman yan eh. Di ba? Madalas na pinagpipreach ng ating mga pastors dito, ng ating mga leaders na pagising pa lang natin sa umaga, ano na yung hinahanap natin? Tapos makikita mo yung cellphone mo, walang Wi-Fi. Di ba? Tapos, ang sabi ng yung network provider, there will be ang tawag dito, maintenance and interruption this day within 24 hours. Anong gagawin mo? Di ba? Anong gagawin? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tama ba? Tama ba, mga kapatid? Maraming pagkakataon na nangyari yan sa atin at minsan, we are so stressed, the anxiety goes up, mga kapatid, at hindi natin alam kung anong gagawin natin. Especially yung may mga nangangailangan talaga ng connection. BPO places, mga kapatid. Amen? Sa mga trabaho, sa mga negosyo, mga kapatid, na napaka-importante po ng connection. But today, in this very early morning, mga kapatid, I want you to focus in a connection that cannot be broken. A connection, mga kapatid, na kung saan ay makukuha natin that in this modern world, mga kapatid, we do not have to worry of losing connection, whether it is on a Wi-Fi or in a cellphone, mga kapatid, or a battery, or in a social media account na minsan na-disrupt tayo, mga kapatid. Tayo'y magfo-focus sa umagang ito sa isang connection na kung saan hindi tayo mabibigo, mga kapatid. Hindi magtataas ang ating mga anxiety and we don't have to worry, mga kapatid. Kahit ilang oras at ilang araw pa, mga kapatid. Hallelujah, ang daraan sa mga buhay natin. Let me tell you today, mga kapatid, that connection na kung saan no power, no circumstances, no enemy that can break, mga kapatid. Hallelujah. Walang kahit na ano paman ang makagagawa upang ito'y putulin, mga kapatid. Ang anxiety mo man, ang hardship mo man, mga kapatid, ang mga troubles man natin sa buhay, mga kapatid, ay hindi kakayanin ang connection na ito na nagdudugtong sa'yo at sa ating buhay na Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Our connection to God, our connection to Jesus Christ, mga kapatid, a bond, mga kapatid, where no one can break, mga kapatid. Walang kahit na sino man, hallelujah, ang makagagapi at makakahadlang, mga kapatid, sa connection na ito. Today, we will see God's love, mga kapatid, in a form where unbreakable connection through the story of Paul and Silas, where we read, mga kapatid, in Acts chapter 16, kung saan, mga kapatid, ang connection na ito, even to the darkest places, mga kapatid, ay gumagana. Amen? Even, mga kapatid, sa mga panahon na nahihirapan tayo, amen, like Paul and Silas. Sabi ng Acts chapter 16, verse 22 to 24, and the multitude rose up together. Ang lahat, mga kapatid, ay against sa kanila. Ang lahat ay pinag-uusapan sila. Even the magistrate, mga kapatid, tear up their clothes. Hinubaran sila, mga kapatid, beneath sila. Sinaktan sila, lahat na, mga kapatid, ay ginawa sa kanila. At hindi yun madali, mga kapatid. If you were been Paul and Silas, napakahirap nun. Humarap sa isang authority na kung saan ikaw ay kino-question. Amen? Ang trust mo, mga kapatid, ang iyong integrity, mga kapatid, ay kino-question. Amen? Even yourself, mga kapatid, minsan, you question it, mga kapatid. Amen? Kahit sarili mo, hindi mo na kayang pagkatiwalaan minsan. Amen? Daraan ka sa mga pagkakataon na pakiramdam mo ay napakadilim ng lahat ng mga bagay sa buhay mo, mga kapatid. At katulad ni Paul and Silas, mga kapatid, napakahirap ng sitwasyon na yon.
Amen po ba mga kapatid? Napakahirap ng sitwasyon nila kung saan sila'y sinasaktan mga kapatid. Lahat na binabato sa kanila mga kapatid. Hallelujah. At dinadala sila sa kung saan mga kapatid ay napakadilim. Their feet were locked mga kapatid. They were stuck into the innermost part of the prison. Hindi lang sa isang kulungan mga kapatid. They were cut off. They were isolated, mga kapatid. They were locked away. We're in the prison. Mga kapatid, ay nandoon po, hallelujah, ni ilaw, mga kapatid. Siguro na kaunting sinag, mga kapatid, ng ilaw ay hindi sila nagkaroon doon. Si Paul at si Silas, mga kapatid. Hallelujah. May mga pagkakataon sa buhay natin na daraan tayo sa mga sitwasyong ganyan. Napakadilim, mga kapatid. Napakahirap umaninag ng liwanag, mga kapatid, na kahit konti, hindi ka makakita ng pag-asa. Amen? Where you question even yourself, if you could trust in, mga kapatid, in the one true God. But let me tell you today, mga kapatid, no prison, amen? No connection that can block it, mga kapatid, kapag ang ating pinagkakatiwalayan ang Diyos na buhay, mga kapatid. Hallelujah! Yes, Paul and Silas, mga kapatid, nakaranas sila. Freedom was gone. Amen? Nakaranas na ba kayo ng ganyan? Mga kabataan. Amen? Grounded. Ang yayaman, grounded. Sa amin noon, bawal lang lumabas eh. Amen. Kung hindi, palo ka. Ngayon, hindi. You are grounded. Wow. Amen. Pero sa Panginoon, mga kapatid, even freedom was gone, mga kapatid. Amen. Bodies in pain. Hallelujah. Mission interrupted. Kahit ano pang gawin ng kaaway, mga kapatid, na hindi ka makarating sa kalooban ng Diyos, pero hindi maikakaila ang bond. Ang connection ay binibigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hallelujah! There is this unbreakable connection, mga kapatid. Kahit gaano pa kakapal, mga kapatid, ang prison cell sa buhay natin. Sa Panginoon, mga kapatid, walang dingding, mga kapatid. Walang makapal, mga kapatid, na semento na hindi kaya ng Diyos. Napuntahan ka, amen. Na i-reach out ka para sa'yo. Hallelujah! Ibibigay ng Panginoon ang connection na yan, mga kapatid. Hallelujah. Kahit gaano pa kahirap ang maging malaya tayo na maglingkod sa Panginoon, marami mang hadlang, mga kapatid. Pera man, mga kapatid, relationship man natin, mga kapatid, even our own families, mga kapatid, can be. Hallelujah. Those things, mga kapatid, na pwede tayong panghinaan. Hallelujah. It can be a chain to us, mga kapatid. Amen. Para tayo'y malaya na sumamba at maglingkod sa Panginoon. Pero hindi natin pwede, mga kapatid, hallelujah, maikaila na even sa mga ganitong pagkakataon, no matter where you are. Nasaan ba tayo ngayon, mga kapatid? Nasa mga pagsubok ba tayo ngayon? Nasa mga anxieties ba natin? Nasa mga worries ba natin, mga kapatid? Hallelujah. Ramdam ba natin that we are locked up into hardship and pain, mga kapatid? Hallelujah. But ang Panginoon, mga kapatid, ang kanyang presensya is still there. Amen. Hallelujah. Even into the darkest dungeon of your life. Even to the innermost prison of your life, mga kapatid. Let me tell you today, church. Let me tell you today, church. God is there, mga kapatid. Hallelujah. Kahit anong sitwasyon na meron tayo, God is there, mga kapatid. His presence, mga kapatid, hallelujah, ay hindi maikakalila. Ano mang gapos ng kaaway sa atin, mga kapatid. Ano mang tali ng kaaway sa atin, gaano man kalakas, mga kapatid, yung taling yan, even chains, metals, mga kapatid. Gaano man hirap ang ibigay sa atin ng kaaway, mga kapatid. Hallelujah. One thing the enemy couldn't, mga kapatid, hold in chain is your soul. Sa Panginoon, mga kapatid, lamang tayo babalik, mga kapatid. Sa Panginoon lamang tayo, mga kapatid. Hallelujah. That relationship, hallelujah,
Panghawakan natin yan, mga kapatid. Huwag natin bibitawan yan, mga kapatid. Kahit anong mangyari, mga kapatid, kahit gaano kahirap, mga kapatid, huwag nating isusuko ang ating relasyon sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Huwag nating bibitawan ang ating mga puso sa kaaway, mga kapatid. Hawakan nga natin ang ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah! Nararamdaman ba natin yan? Tumitibok pa ba? Siguro naman tumitibok yan, nakaupo ka pa eh. Diba, mga kapatid? Hallelujah. Sabi ko nga, mga kapatid, one thing enemy couldn't touch, mga kapatid, and could not be enchained, mga kapatid, is our soul. So, mga kapatid, cheer up, mga kapatid. Amen? Cheer up, mga kapatid. You still have your own heart, mga kapatid, with you. Because God is there, mga kapatid. His presence is there, mga kapatid. So do not make it cold, mga kapatid. Do not make your heart hard, mga kapatid. Huwag nating gawing matigas ang ating mga puso. Amen? If it's still beat, mga kapatid, kung yan ay patuloy na tumitibok, nagpapatuloy, mga kapatid, na nagmamahal sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, wala tayong ibang pasasalamatan kundi ang Diyos na buhay sapagkat hawak niya tayo, mga kapatid. Because the connection is there, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So please, mga kapatid, hallelujah, do not make that heart cold. Do not make that heart hard, mga kapatid. Make it soft, mga kapatid. And beat, hallelujah. Beat, hallelujah. Beat, hallelujah. Beat into God, mga kapatid. Sana patuloy ang tumitibok sa Panginoon. Amen. Uhaw sa Panginoon. Nagpapatuloy na makita ang Diyos na mabuti sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya kahit nasa pinakamadilim na parte tayo ng buhay natin, mga kapatid, may naaaninag man tayong kuunting ilaw, mga kapatid, it means there's still hope, mga kapatid, because the Lord is with you. Amen. Hallelujah. I-isolate man tayo ng mundo, mga kapatid. I-disregard man tayo ng marami. Amen. Pag nasa atin ang Panginoon, pag nasa atin, mga kapatid, ang presensya ng Diyos. Amen. Patuloy tayong maglingkod ng may pananampalataya sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon, kapatid. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid. And that connection, mga kapatid, is strengthened through our worship, mga kapatid. Ang sarap-sarap sa pakiramdam kapag tayo nagpupuri, mga kapatid, habang umaawit dito, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid natin sa Panginoon, mga kapatid. Naaalala natin yung mga nangyayari sa buhay natin kung paano tayo, mga kapatid, inilabas ng Diyos. Amen. Sa lahat ng pagsubok na meron tayo, mga kapatid. In Acts chapter 16, verse 25 says, "And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises." Amen. They sang praises unto God, mga kapatid, habang sila'y nasa kulungan. Hallelujah. Naranasan natin na kahit mahirap, mga kapatid, na kahit may mga pagsubok, na kahit minsan bumibitaw tayo sa Panginoon, sa panahon minsan na nagkukwit na tayo sa Diyos, pero kapag naramdaman natin ang presensya ng Diyos at tayo nag-umpisa, mga kapatid, na tumawag sa pangalan ng Panginoon, nag-umpisa tayong ipalakpak ang ating mga kamay, nag-umpisa tayong muling magtiwala sa Panginoon at magpuri, mga kapatid. We became strong, mga kapatid, in the hallelujah presence of God. Don't you know that worship is a signal booster, mga kapatid? Hallelujah. Kapag mahina yung wifi natin sa bahay, di ba naghahanap tayo ng booster? Naghahanap tayo ng signal. Amen. Lumalabas pa tayo, mga kapatid, para makakuha lang ng connection sa labas, mga kapatid. Pero mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, wala sa labas ang booster, mga kapatid. Wala sa kahit na anong lugar ang makapagbibigay sa'yo para magpatuloy na kumonek ka sa Panginoon. Nasa Panginoon lang ang signal, mga kapatid. Kaya magpuri ka, manalangin
I can complain. I cannot complain, mga kapatid. And instead of complaining, instead of being fed up and overwhelmed with so much hardship into our lives, mga kapatid, bakit hindi natin hayaan na tayo'y magpuri, mga kapatid? Pasalamatan natin ang Diyos bagamat mahirap, mga kapatid. Hallelujah. Hayaan natin, mga kapatid, na ang Panginoon ang mag-boost sa atin. Amen? Hallelujah. Hindi lang ito para ma-maintain yung connection natin, mga kapatid. Hindi lang para magpatuloy tayo, mga kapatid. Hindi lang parang lagi tayong nasa church, mga kapatid. Worship, mga kapatid, hallelujah, is a booster. It is a signal booster to connect to God, mga kapatid. Prayer plus praise is equivalent to unbreakable connection. Hallelujah. Prayer plus praise is equivalent to unbreakable connection, church. Hallelujah. You know what? Kapag tayo nanalangin, mga kapatid, nagpatuloy tayong magpuri, you will never out of range. You will still abide in the presence of the Lord, mga kapatid. Para siyang antena. Di ba? Alala nyo nun, mga cellphones natin may antena. Sino nakaranas ng cellphone na may antena? Kami lang. Tanda na talaga tayo na eh. I remember my first cellphone was being gifted to me by Pastor June. Bosch. Bosch na mayroong, iniikot yung antena. Tapos tataas. Ang cute. Di ba? And 2 lines. Ngayon, ilan linya na ba cellphone? Di ba? Unlimited. Unlimited ang text mo dyan, kahit ilang text. Tayo na nga lang nagpuputol eh. Di ba? Pag nag-text tayo, mga kapatid, konti-konti. Pero noon, mga kapatid, hanggang 2 lines ka lang. And I think 100 letters? 160? Characters. Kasi may mga asterisk. Yung smiley nun, ano pa yung smiley nun? Colon, di ba? Alam eh. Natanda na talaga tayo. Praise the Lord. So, ay wow, hindi niya daw alam. Di ba, mga kapatid? So, if you want a direct satellite, mga kapatid, a direct connection, mga kapatid, continue to pray and praise, mga kapatid. Amen? These are spiritual cables. Yan. So, yung nakakita dito ng cables, gusto ko sana mag-prep ng cables, pero wala akong makita. Diba? Diba yung cables, mga kapatid? Pag meron tayong cables, madali ba yung maputol? Kasi, meron yung, except sa tube ng black na tube, diba? Meron yun sa loob na coils, wires na interconnected to each other. So, prayer and praise are connected with each other. Di ba, mga kapatid? So, they are direct satellite to heaven. Amen? Napakaganda, mga kapatid. These two, mga kapatid, are spiritual cables that never snap. Kapag meron tayo nito, mga kapatid, sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi tayo madaling mag-snap. Sino rito yung madaling mag-snap? Snap po, yung madaling bumigay. Madaling mainis. Madaling magalit. Di ba? Naku, kahit tinitignan lang ako, mukha na akong galit eh. Di ba, mga kapatid? Pero, mga kapatid, take note of this. Amen? Have this with you, mga kapatid. Praise and prayer, mga kapatid, is equivalent to unbreakable connection. These two, mga kapatid, hallelujah, are spiritual cables that do not break. I admonish everyone today, mga kapatid, with all my heart and with the action of the presence of the Lord, let's create that spiritual cables into our lives, mga kapatid. And I want to pour my heart today, mga kapatid, to each one of you.
Prayer is not a program in the church. This is not a merely activities of the church, mga kapatid. This is an unbreakable connection where we can reach out for God, even in heaven, mga kapatid. Hallelujah! Prayer is not a program and mere activities of the church. Do not look to the leaders as if they only, mga kapatid, urge you to come to church just to pray, mga kapatid. This is our duties and responsibilities to have a right relationship, a good relationship, a healthy relationship to the Lord, mga kapatid. When you have prayer, when you have worship and praises to your heart, you are healthy, mga kapatid, in your relationship to God. Amen. Hallelujah. Huwag nating papabayaan, mga kapatid, na ito po ay mag-snap, na ito po ay ma-break, mga kapatid, ng kaaway sa ating mga buhay. Amen. Huwag nating pababayaan na mawala, mga kapatid, ang mga bagay nito sa ating paglilingkod, mga kapatid. When we worship up, mga kapatid, powers down, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang kapangyarihan ng Diyos ay bumababa sa mga tao at anak niya na nagpupuri at nananalangin, mga kapatid. Praise the Lord. God releases His power with this connection. Amen. In Acts chapter 16 verse 26 says, "And suddenly there was a great earthquake." Hallelujah! Gaano, mga kapatid, ang ginagawa ng panalangin sa atin, ng pagpupuri sa ating mga buhay, it shake the earth, mga kapatid. Hallelujah! It trembles the enemy, mga kapatid. Hallelujah! Oh, I feel the presence of the Lord, mga kapatid. So that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were open. Nakasarado ba ang opportunity sa iyo, kapatid? Nakasarado ba ang pagtitiwala sa iyo, mga kapatid? Nakasarado ba ang pag-asa mo sa Diyos, mga kapatid? Buksan natin, mga kapatid. Buksan natin ngayong araw na ito. Pagtiwalaan mong muli ang Diyos. Amen. Magpuri ka, manalangin ka sa Panginoon ng iyong buong puso. Itali natin muli ang connection natin sa Panginoon. Idugtong natin muli, mga kapatid, ang ating connection sa Panginoon. Hallelujah. Take that power, mga kapatid. Strong connection that heavens respond, mga kapatid. Hallelujah. Chains are broken. Doors are opened. Freedom will come, mga kapatid. Even the earth will shake. It will shake, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Heaven sees and hear and respond, church. Hallelujah. Sasagot ang Diyos mula sa langit, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Not only Paul and Silas will encounter and have that strong connection. Nakita, mga kapatid, naramdaman ni Paul at ni Silas ang unbreakable connection na ito. Kaya hindi sila huminto, mga kapatid. Even in the midnight hour, mga kapatid. Anong ginagawa ni Paul and Silas? Natutulog ba sila? Umiiyak ba sila sa sitwasyon nila, mga kapatid? Hallelujah. Sinisisi ba nila ang isa't isa? Bakit pa natin kasi ipinangaral si Kristo? Ha? Mga kapatid, pinupunasan ba nila ang mga sugat nila habang sila'y nasasaktan? Hinahanap ba nila ang kanilang mga pamilya, mga kapatid? At pinagsisisihan ang kanilang mga ginawa? Hindi, mga kapatid, sapagkat alam ni Paul at ni Silas that there is a great bond, mga kapatid. There is this connection that comes from heaven, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Kitang-kita ni Paul at ni Silas ang isang mahabang signal patungo sa langit, mga kapatid. Hallelujah, na kung saan, mga kapatid,
yun ay magkakaroon ng makapangyarihan at malakas, mga kapatid. Hallelujah. Na connection kung sila'y magpupuri at mananalangin, mga kapatid. And if the earth will shake, mga kapatid, hindi lamang silang nakaranas ng strong connection na yun, mga kapatid. Hallelujah. Even those people who are around them. Hallelujah. Nakita yun ng lahat, mga kapatid. Na habang sila'y nananalangin, sila'y nagpupuri, mga kapatid, nakikita ng lahat na uuga, mga kapatid. Ang mga pintuan na uuga, mga kapatid. Hallelujah. Makikita ng dalawang mga mata mo, kapatid, kung paano ka pagpapalain ng Panginoon. Makikita natin, mga kapatid, kung paano ang lahat ng nasa paligid natin, mga kapatid, who persecute us. Amen. And those who do not listen to the word of God, mga kapatid, will see how God bless us, mga kapatid. How God respond to us, mga kapatid. How God, hallelujah, hallelujah, will, mga kapatid, bless each one of us, mga kapatid. Amen. Hindi tumawag si Paul at si Silas na mga authority. Even the jail guard, hindi nila tinawag, mga kapatid, para pakawalan sila doon, mga kapatid. Anong ginawa nila? Nagpatuloy sila sa pananampalataya nila, mga kapatid. They stay connected. Not for the blessing. Hindi para pakawalan sila, mga kapatid. Amen? Siguro baka tinutuya pa sila ng ibang ng mga preso dun eh. Ano ba yan? Binugbog na. Di ba? Pinersecute na. Marami ng taong hindi naniniwala sa kanila. Tapos, nagpe-pray pa. Naranasan ba natin yan, mga kapatid? Na habang tayo nananalangin, may bumabato sa atin, mga kapatid. Na habang tayo naglilingkod sa Panginoon, may nagsasabi sa atin na hindi naman totoo yan taong yan. May mga pagkakataon sa buhay natin na sinasabing, bakit hindi ka pa huminto? Ganyan nang nararanasan mo. Sapagkat ang Panginoon, hindi naman ipinangako sa atin lang ang magandang buhay, mga kapatid. Amen? Yes, we are bound and destined in the presence of God, mga kapatid. Pero hindi po tayo, mga kapatid, amen, excuse sa mga pagsubok sapagkat tayo po'y nasa mundo pa, mga kapatid. Hallelujah. Paul and Silas stay connected not for the blessing, not for those authority na i-acknowledge sila, mga kapatid. Not even for convenience, mga kapatid. Parang sinasabi ba, oh, nakikita nyo kami, nananalangin kami, ha? Nag-worship kami. Pwede bang tanggalin nyo na to? Pakitanggal nga. Mabigat na eh. Diba? Sana, mga kapatid, hindi tayo pumupunta sa church for convenience. Sana, mga kapatid, yes, we have all our expectation when we serve the Lord. But please, mga kapatid, do not stay connected not only for the blessing, not only for a good signal, not only for a good booster, mga kapatid. Hallelujah. But let's stay connected, mga kapatid. Have and stay connected for its impact. Anong magagawa nito sa buhay ko, Panginoon? Anong gusto mong ituro, Panginoon? Anong kalooban mo, Panginoon? Hallelujah. Kasi minsan, may kalooban ng Diyos na hindi pabor sa gusto natin, mga kapatid. Hindi convenient. Amen? May mga kalooban ng Panginoon na ang hirap lunukin. Amen? Minsan, mga kapatid, may mga pagsubok tayo na ang hirap bit-bitin. Amen? Dumadaan ba tayo sa ganyan, mga kapatid? Hallelujah. Let us all have and stay connected for its impact, not only to you, to your family, to your neighbors, and everyone around us, mga kapatid. And let's continue in Acts chapter 16, 27 to 34, mga kapatid. There is this connection that do not brings convenience, that do not brings, mga kapatid, hallelujah, blessing, but brings salvation. Amen? Sabi ko nga kanina, mga kapatid, not only Paul and Silas experience the shaking of the earth, mga kapatid. Not only them see
how God, mga kapatid, opened the doors, mga kapatid, of the jails, mga kapatid, but it brings salvation to the jailer, mga kapatid. Amen? In verse 27 to 34, where is the story of the jailer, mga kapatid, was saved by his family. His household was been called, mga kapatid, because of Paul and Silas didn't run away. Alam mo ba, kapatid, na habang nananatili ka sa Panginoon, habang nagpapatuloy ka, without convenience rather to your life, mga kapatid, na kahit gaano kahirap ang buhay, ang paglilingkod sa Panginoon, may mga taong maaaring maligtas sa pamamagitan ng iyong paglilingkod. Amen? Hallelujah. Maaaring hindi man ang kapitbahay mo, hindi man ang kapatid mo, mga kapatid, but this unbreakable connection isn't just about for our health, mga kapatid. It's about our relationship and a mission, mga kapatid. A mission where the salvation of others, mga kapatid, a doorway for the gospel of the Lord to be preached, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So let us stay connected, mga kapatid. Huwag tayong takbo ng takbo sa Panginoon. Kinalagan niya na tayo, mga kapatid. Pinalaya na tayo ng Diyos. Kinakanta pa natin, malaya, malaya. Buhay ko na, ang purihin ka, buhay ko na. Salamat, Panginoon. Pero panay pa rin ang takbo natin, mga kapatid. Panay pa rin ang takas natin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. For God's sake, mga kapatid, for God's sake, church, mapagod ka namang tumakbo sa Panginoon. Will you stay put, hallelujah, in the church and continue to serve the Lord, hallelujah, kahit gaano kahirap, kahit natitisod ka na, kapatid, kahit nahihirapan ka ng maglingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kahit napiling mo, ito yung gumagapo sa'yo, pero hindi. Hallelujah. Because this bond and this connection, mga kapatid, staying put in the church, hallelujah, will give a way for the gospel of the Lord to be preached. Not only to you, but for many will the Lord be saved, mga kapatid. Hallelujah. Kahit na sino pa man ang tatawagin ng Panginoon, your faith and your worship can spark to someone else's freedom. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Mayroong magiging malaya habang ikaw, hallelujah, ay nagpapatuloy sa Panginoon kahit mahirap. Can you make a sacrifice for the Lord, mga kapatid? Because God not only sacrifice for you and me, church. Hallelujah. He even, mga kapatid, hallelujah, come into His last end, into His last breath, mga kapatid, just for you to be able to have life. For you and me to have life, mga kapatid. Amen. The Lord sacrifices His own, hallelujah, seat, mga kapatid. Bumaba, mga kapatid, para lamang magkaroon ng relasyon sa atin. Sa bawat isa sa atin, mga kapatid, bumaba ang Panginoon para isa-isang buuin ang strand ng cable patungo sa pananampalatayang meron tayo ngayon, mga kapatid. Hallelujah! Salamat sa Panginoon, mga kapatid! Hallelujah! We have this relationship with God. Hallelujah! Hallelujah! Missionary Hudson Taylor once said, "It is not much the greatness of our faith. Hindi dahil malakas ang iyong pananampalataya. Hindi dahil malakas ka kay Lord.
Sino rito malakas kay Lord? Ba't di pa kayo kunin ni Lord? Joke lang po. Di ba sabi nila? Di ba sabi, once again, it is not much the greatness of our faith, but the greatness of our God. Amen, mga kapatid. It in whom our faith rests. Hindi sa pananampalatayang meron ka, mga kapatid, kung hindi sa Diyos na meron ka, kaya may pananampalataya ka. Amen! Salamat sa Panginoon! Salamat sa Diyos! Salamat sa relasyon natin sa Panginoon! Hallelujah! We have that unbreakable connection with God, mga kapatid. Malakas ako, may pananampalataya ako sapagkat may Diyos akong pinaglilingkuran. Thank you, Jesus! Hallelujah! Amen. Hallelujah. Sino rito yung may goma? Goma. Hindi ko alam kung saan ko nalilagay yung goma ko eh. Ayun, si Nanay Ruby may goma. Salamat, Nay. I am coming to my conclusion, mga kapatid. Anong tawag dito? Sanrio. Sino rito may ponytail? Tanggalin nyo muna yan sa buhok nyo. Ponytail. Telang ponytail. Parang ganito, pero ponytail. Ate Reng. Masakit tong gagawin ko. Pero halika na rito, Ate Rhea. See this, mga kapatid. Ano to? Buti naman, alam nyo. Sinabi ko na kanina. Ano ka, Gre? Dito ka, Ate Rhea. Ako mo to, Ate Rhea. Hawakan mo. Hawak! Ano? Pastor, oh. Hawakan mo, malaking hawak. 1, 2. Ow. Sorry, Tereya. Thank you. Narinig niyo yun? Ang sakit. Sorry, Tereya. Masakit nga. Nasaktan din ako. Ang Sanrio, yung lubid na yon, mga kapatid, ang nagdudugtong sa akin at kay Sister Rhea. Did you see it break? Did you hear it snap? Yes. Kasi, it made of... Kaya nagsabi niya na. Kaya nagsabi niyan. Di ba? A weak material. At it made of plastic. Hindi na kayo tumama, di ba? Praise God. Ito naman. Kaya Johnny, halika rito. Kaya Johnny. Hawakan mo mabuti, ah. Hawakan mo. Teacher mo ako, di ba? Ayusin mo buhay mo. Ha? Siguraduhin mo, nakahawa ka. Nakahawa ka ba talaga? Ang sakit. Snap again. Sino rito may lubid? Ilan ba gusto mo, Ate Rhea? Sino rito may lubid? Lubid, rope, cable wires. Siguraduhin mong hindi gumagana yan, Brad. Pag yan nabali ko, sorry na lang. Pag nabali ito, mag-ready kayo na mas makapal. Doon ka. Brad, buuin mo naman. Sa leather. Sa leader daw. Brad, siguraduhin mo magandang hawak mo, ha? Si Juni, akala ko hindi bibitaw. Bumitaw, Brad. Ayusin mo, brother.
Dito ka, Brad. Ayusin mo. 2 kamay. 2! Isa lang hawak ko ah. Sino bang pwedeng humawak nito? Brother Gander, humawak ka nga dito. Mag-ready na kayo ng cable pag nabali ito. Ang lakas ko pala. Brad, ang lakas ko pala, Brad. 1, 2. Brad, nakawa ka na. 2 kamay yan, ha? Sama mo pa yung paa mo. Kala mo na, gagawin niya talaga. Nakagano na siya, oh. Nakawa ka na talaga. Sure ka na dyan. Higpitan mo. I-push mo yung tawag niya, strength mo sa'yo. Wow, strength. Sure ka na rito. Brad, ninang mo ako, Brad. Nanonood ninong mo, Brad. Isip mo, malaking katawan mo sa akin, tangkad mo. Aw, masakit na talaga. Kayo naman, ikaw kaya, Brad? Masakit na yung kamay ko eh. Sure na ba kayo pareho niyan? Kakampi mo yan, Brad. Hindi ako bibilang. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Isa kayo na ministry, Brad. Teamwork ba yan? Wala talaga. Sige, thank you mga Brad. Maya ka sa akin, Brad. So once again, mga kapatid, ginigising ko lang po kayo. Wala lang yun. In our first illustration, the rubber band breaks easily because it was been made by weak materials. Another, mga kapatid, hindi ko akalain, mapuputol yun. Akala ko talaga okay na yung dalawa eh. But another material made out of textile, if I'm not mistaken. And also with rubber inside. May rubber din yun eh, yung ponytail. It also breaks, mga kapatid. And lastly, is the leader. Yung tali na kung saan made up of a strong, good quality materials. Now, go back to our, mga kapatid, preaching today. How about our connection with God? Does it like that rubber that easily snap and break because it made up of frustration, tears, amen, discouragement, coming to the end of it, break and snap, mga kapatid? Or is our connection is like that ponytail that goes, mga kapatid, sa pagpapanggap nito na matibay ito. Akala natin it made up of strong materials. It is not. Akala natin going to church is enough. Attending and showing up is enough. But when troubles come, situations, hardship, failures, and closed doors is experienced, then it will come into breaking. Again, frustration, amen, discouragement goes in. I hope, mga kapatid, na our connection with God goes with the last illustration, wherein this wire, this connection, this strong line is made up of strong materials, wherein, mga kapatid, it is made up of praise and prayer to God, where even heaven responds. That even in the darkness of situation,
it even into the deepest and hardship situation of our life, it cannot break it. Gaano man kakapal ang hadlang sa buhay natin, mga kapatid, it cannot block it. Our relationship to God strengthens by our prayers and worship. It became a strong cable wherein it is intertwined. Mga kapatid, our connection with God is a strong intertwined lines. Materials, mga kapatid, a quality one where God's power touched through it into the deep of it, mga kapatid. And, mga kapatid, it goes through our hearts. That even people, even families, even neighbors, mga kapatid, hallelujah, gain on it, mga kapatid. Na kapag may humawak sa cable na yon, sa strong connection na yon sa Panginoon, mga kapatid, sila rin ay makakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Salvation can be the ultimate fruit of that connection with God. Hallelujah. Our connection must be strong because not only, hallelujah, we hold to God, but God holds to us. Nakita natin si Ate Rhea, habang hawak-hawak niya yung rubber, he is even intimidated, scared, na masaktan siya. Amen? She is even, mga kapatid, hallelujah, aloof to touch that quality of rubber, mga kapatid. Sapagkat alam niyang mahina yun. Bakit tayo kukuha ng lakas sa mga bagay na mahina, mga kapatid? Bakit tayo lalabas, mga kapatid? Bakit tayo makikipagsama sa mga taong alam nating ilalayo tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid? At kahit sa mga taong humaharap sa atin, nagpapakita sa atin na sila'y malakas, magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Huwag nating pagkatiwalaan ang mga bagay sa buhay natin, ang mga tao sa buhay natin na nagbibigay lamang ng mga pangako sa atin, mga kapatid. Bakit hindi natin pagtiwalaan ng Diyos na buhay? Na siyang humahawak at nagkokontrol sa atin, mga kapatid. Amen. Walang ibang naging mabuti sa atin kundi ang Diyos, mga kapatid. God hold us